So hey guys, ako di si Aldrin, and today we're going to set up a database and create a table using Flask SQL Alchemy. But before that, I suggest that you create a VNV, which is a virtual environment, and unsaon na to pag-create niya. So I'm going to give you a tutorial. So first, let's add our PY. We're going to run it as an example for this. So Control C. Since you need a folder, or you need a directory to your folder to create your own virtual environment, just like me. So I create a folder in my desktop. This is the path, CS user OneDrive desktop, and this is the folder assignment. So since our folder has nothing yet, we're going to create a VNV. So as for example lang, kailangan mo ko VNV. So this is the line, the command line that we need to prompt to create our own virtual environment folder. So if we enter this, makaimo na tag virtual environment na folder, which is sulod na sa imong specific nga folder or sa path. So naka-create ang tadaan. So mao ni yang ikuan imong i-prompt, imong i-type para makaimo kag virtual environment folder. Since if nakaingana, magkuan dayon ta, ato ding i-activate ang atong virtual environment, which is VNV scripts activate. So if we enter this, mo-activate na tong VNV. So unsa na to pagkabalo na mo-activate itong VNV. So gato ni enter, see, dayon mugawas na dayong ang atong VNV. So mao na-activate na atong VNV. So na ta sulod sa atong virtual environment. So diriya sa virtual environment, diriya na ta mag-install sa atong mga modules, which is Flask or SQL Alchemy and other more. So unsa na nato na pagkuan ato sa i-check o napatay Flask, napatay SQL Alchemy, napatay Bootstrap or hashing. So pip freeze, so ato ni enter, and as you can see, mao niya ang mga dependencies ang naka-install or ato na-install sa atong virtual environment. So since naman ko'y Bootstrap, naman ko'y hashing, naman ko'y SQL Alchemy, tudloan to mo on saan pag-install. Since deactivate naman nato atong virtual environment, ang atong buhaton na next is mag-install. So para if wala ay kuan, so ang imong VNV, so ato sang installan. So mao niya ang pag-install sa kuan. So if we enter this, pip install Flask, mo install lang atong Flask dire. So ato enter. Since naka-install naman ko Flask, moingon na siya, see, already satisfied. So nana. So if mo kuan mo tag Flask dash bootstrap, sige, bootstrap, if we enter this, since nahuman naman pod, so mao na to ikuan. So ang sunod na pod is SQL Alchemy, and as you can see, nakuha po na to, na-install naman na to daan. So ang last is Flask hashing. Then, diba? So mao ni natong naka-install na daan. So if wala mo naka-install, ingatuwa lang yun, which is hashing, Flask Alchemy and Bootstrap. So let's clear this out for one. Then ato din i-deactivate ang atong virtual environment. So nawala na atong VNV nga kuan na highlight re, so out na ta sa atong VNV. Then diriya na ta magsugod sa atong pag-create og database. So first things first, kay ato sang ikuan atong mga modules. So from Flask, import Flask. Then render template, request curl for redirect and flash. So diri ang Flask mo ni atong mo ni atong core na class na para maka-initiate ta sa atong Flask web application. Then sunod isang aning render template, kay kabalo naman ta no, mo allow na siya atong Flask app para mo return sa HTML templates para dalira response na plain text ra ang response, kay na sunod isang request. So ang request is mo na siya, object handling na siya, mura na sa mga incoming HTTP request para maka-access ta sa mga form of data like kanang URL parameters o headers.
Sunod ani is ang URL4. So ang URL4 DI is mura na siya function na mo generate siya URL dynamic nga mo base sa depende sa function nga names. So ang sunod is kaning redirect. So ang redirect is kay mo use ni siya para ma-redirect ang user sa mga different na ruta or routes kibali atong mga pages. HTML pages. So next is atong import ang Flask Bootstrap. Import Bootstrap. So ang aning Flask Bootstrap kay ang Flask na naman siya own nga built-in nga Bootstrap. So magkuha ni nato sa maka-integrate na siya og CSS na nasa sold sa Flask og kan maka-sayon na pud nato og style templates. Then sunod nato i-import kay from Flask SQL Alchemy import SQL Alchemy. So dire na ta magsugod. So kani day maka-input ta sa atong SQL Alchemy which is ang ORM na siya sa base sa gituldo sa among sir. So it's ORM is Object Relational Mapper para maka-interact sa database na magamit og Python class instead og kanang raw nga SQL. So sunod na is magkuha na ta kay isa tanong from SQL Alchemy import dire na ato mga data types. So string. So dire di from Alchemy import integer string mga data sa akong gingon kay na data type siya para maka-define sa to column sa database either kuan ba siya integer ba siya in or string pero more siya varchar gali og mag-talk ta og native nga SQL. Then sunod is from SQL Alchemy .orm import declarative base then map dapat guys map column. So dire is kuan kanang declarative base mao na ang base class sa atong all nato nga object relational mapper. Then sunod din ana is mo na siya mo treat og attributes sa atong map nga database. Then ang kanang map is mo itong gingin na map database para maka-hint siya sa SQL na mo treat siya attributes. Then ang map column is kuha na siya kanang function gali na mo define sa database columns kanang mga primary keys o iyang uniqueness. Maragi po na nasa native ka na ni foreign key, primary keys, sa nga na. So mo niya ato mga modules. Then next is ato nang ikuha ng ato ang Flask app. So app Flask so na then magkuha na rin ta sa atong katong mga configure nato or mga settings sa SQL or sa Flask nga settings. So let's do it now. So app config secret key then secret. So ato ra na explain niya guys to sa niyo man na to ang settings. So nara, ito na configure ang atong kuhan which is app config secret key na noon, secret key,
Then ang sunod is SQL Alchemy Database URI. Then ang next is ang atong SQL Meet Track Modification. So what does these settings do? So I'm going to explain right now. So ang secret key is, as the name suggests, is a secret key. Is a string use para ang mga security related na itong operation sa Flask, sa like mga signing cookies o kanang protecting nato sa mga session, di ba? Makita ka na sa mga Chrome na siya sa nga allow these cookies na. So dapat tayo secret key para kita maka-access sa atong unique na kuan. Then the next is kanang SQL database URI. So kani kay maka-specify siya og database nga location sa as naka-see here, nagbutang bi ako diri. Pasabutan na is kuan na aning SQLite app.tb nagpasabot na siya na nag-use ta og SQLite na database na naka-stored na siya sa atong app.db nga name sa project na kuan sa atong project na directory. Then sunod is kaning SQL Meet Track Modification nganong na false ni siya is means para dili na kay mo hinay ang atong kuan atong direct project na to or atong gigi mo na code para po na sa maka-avoid po na siya og unnecessary na memory usage. So next is mag-add sa tag bootstrap. Even though we didn't need it, but sa kaning nga nga tutorial, if gusto niyo kag ma-designan niyo imong application with gamit bootstrap or GS, it's up to you. So I'm just gonna put the bootstrap here. So then mag-atong class, kaya na ito magbutang ato ang base or declarative base, then pass. So diri di ay kaning nag-define ta diri og base class para sa mga ORM nga model. So kani diri no define sa gingon i-define siya base, then ang base is mura na siya og container gali. So kabalo mo sa container sa Docker sa ingana. So mura siya placeholders na pero unlike sa Docker na mo containerization siya, ang kanilang base mura siya placeholder nga class para ang mga other models or mga unsay mo pambutang dira mo inherit from. So mao na atong class base o declarative base. Excuse me. So then we're going to initialize ang atong database. So SQL Alchemy. Sorry naman, ginawang keyboard guys. So is bear with it for now. Gamay ikot ko keyboard. Tako ay kong promote. So .init app then app. So mao ni guys. Kriya na nato magsugod kani nga akong kuan karon code. Kaya na magsugod ang atong pag-initialize sa atong database. So gigamit na nato tong base class sa kuan, as you can see, model class base. So gigamit na nato siya ang atong base class asa atong model base. So kaning kuan db.init app nakabind na siya sa atong SQL Alchemy na instant para na db or sa atong Flask application which is app. So mao ni maka-make sure ta atong database operations na mag-work siya sa atong Flask app. Understand? Okay, sunod is demo na ta sa atong kuan profile. Bali. So, profile db and that model try na to ang table names. So table with table name equal then profiles. So, diri na nag-set sa atong table. So, before that, ito sang ikuan, umanon sa nato at table. So, magbutang at tawag sa mga kibali organizer sa atong datas. So, input na din ang mga kay ID man na. So, kabalog yung data. Input na siya. So, ID siya. Understand? So, integer is like this. Primary key, we're going to put it on true.
true. Then auto increment tayo, true gyapon siya. Then unique is true. So kaya na natin sugod itong rate pa sa itong yan. So this is map. Then map str, which is string. Then map column string 50. Then so mga guys. So diri di ay is ang aning first name na map string map column. So diri ay is kibali ang atong limit sa atong kita ni siya man native na way kuan. Pero nay isa na nga dili na natong mag-need para kuan kanang mo auto na siya nga ato 50 na yung limit. So unsaon man na nato? Pwede ra nato na siya wall on sa tinuod lang guys. So naon na nato pag wala niya guys. So pwede ra nato ni hawa siya are diretso na ta ana. Then ang sunod is kuan wall on na yan nato sila diretso na ni siya. So ana ra no need na na. So mao na ang nakanindot kuan sa atong SQL nga kimi. Kung gusto ka nga to imong limitan depende ra na sa inyo. So depende ra na sa inyo kung gusto ninyo ilimitan ang mga name ug di mo gusto ang name nara na sa inyo. So kanin niyo ibutang pero magdepende ra pud na. So sunod is map str, which is the last name. Then sunod is username. Map column. Then rin ang gumagamit ng unique para dili magkaparehas sila guys. Sa pares-parehas ang mga kuandra. And password. So diri na nato gi-initialize ang ato ang kuan, ang ato ang table. So dire table name nato is profiles na mao na dai ni ang kuan yang results yang table. So, sunod ana is kuan di mo na tawag atong route or atong page. So since our sir is gitagaan may easy way na oy sa laki na mali atong spelling na typo ta guys. Password. So mo ni. So since sa among sir natagaan mi kanang nindot nga way para dili na mi sige type or kanang work easy way, so nagbutang mig snippet, so which is kani. So thank you sir, shout out sa imo sir. So atong buhaton diri is diretson to siya na. So route boom. So we got it right away. So it's easy now. Joke lang. So then atong dingi ko na tong pandre to atong path, atong up route which is dire. Then ato ibutang dire isang views. So dire na nato yung views HTML. So as you can see here, nakuha na nato ang atong route. So ato na siyang i-initialize sa last. If name equal main then magkuhan sa atong local host or atong local host doon. So host atong ay na host event itong mas katong default one then debug throw. So since human naman na atong code dire guys, so ato nang i-ready o pag-initialize sa atong database. So first thing first, matuto sa atong terminal which is kani ato ibutang dire is una type of Python
Then after sa find tone, we're going to type this from app dot from app I mean import app then dt. So magawa ta na since tanaw nimo sa karon na create siya folder pero wa pa isod itong instance, so wala pa na siya nabutgan, nagimura na siya folder para dira na to isod ang ato ang database. Before ana then magbutang rin ta og with app context then winter ta mo ta winter na then mag-tab na rin ta tab just press tab then db dot create at then all then magbuhat sa lang ta pagbuha natin na enter na po, then since wala biya to isod kaya na atong instance so karon na so as makita ni mo dire nagpakita na dayod ang ato ang sa tong table which is profiles. So nara profile, last name and username. So this is how you create a database using SQL Alchemy inside of your Flask from importing it and rather than using the native MySQL languages. So mao din na guys ang paghimo guys. So mao to ang mga gipang buhat na ko ug I hope nga nakasabot mo sa tutorial ug unsa ra ni kasayon daghan lay import pero at least gamay ra import. So nikibaling nga simplify na siya ba ug nara ka diri asa so di na ka mag balin-balin og browser pero nga na at instead og nara diri sa sod sa imong kuan. So mao to guys, mao to SQL Alchemy ug unsaon na to pag-create og keep table of the database. So I hope you learn and understand, and yeah, thank you. Goodbye.